Huwag kang matakot, di mo ba alam, nandito lang ako sa iyong tabi. Di kita ibaba. Hi! Kamusta? Okay ba kayo? Magandang araw! Welcome to Before the Endpoint, where we ask what makes life worth living before we reach the end. And today, we're going to talk about questions that seem simple until we actually try to answer them. Like, what is the purpose of life? Why do people suffer? What is happiness? And what do we want to accomplish before our own endpoint? These are not questions that have one easy answer. So, instead of giving you one, We're going to search for the answers together. but before we begin, let's meet the people we're going to be questioning for the next few minutes. So hello, my name is Johan Maria Espadanya. I am 17 years old and I'm a person who likes to draw, watch anime, and want to have a peace of mind. So, hi, I am Jane Awat. I am 17 years old and I love reading, dancing, and actually gusto ko rin mag-try ng new things and gaya ng sinabi ni Johan kanina, gusto ko rin magkaroon ng peace of mind and ayun, ang pinagkaka-interesan ko ngayon is mas lalo akong humihilig sa music and ayun. Hi, my name is Ashley and I am known for a very emotional person in our, my peers, ayan. And ang nagiging interest ko ngayon ay yung pagbabasa, and my hobbies are playing on guitar and singing. Before we ask what makes life meaningful, maybe we should ask more basic. And that's where philosophy comes in. So instead of asking, how did we get here? We begin asking, now that we're here, what do we do now? And that leads us to our first major questions. So, for the first question, let we ask Johan Patenya, for you, what do you think is the purpose of human existence? For me, I have three reasons or three purposes of in life existence. So the first one is I like to I want to discover myself. I'm not there yet. No, I don't know what I am, what is my full potential, but I'm still learning or discovering myself pa dun. So that's why I want to, to try things that that can discover myself. The second one is to experience life. I want to be grateful, even in waking up lang, I'm still very grateful. I want to be grateful din po sa mga important milestones. For example, yung mga achievements na accomplish ko, just like in journalism and academics. And the third one is to contribute. Kahit sa family or the community, I want to contribute something meaningful for the other people that can have a positive impact on them. So for Johan, her purpose in human existence is parang to learn new things. Kumbaga, through her experiences, through the things that she went through, she learned and discovered new things na makakatulong to develop and evolve as a person. Yes. So, how about Jane Awan? How do you feel? And what is for you the purpose of human existence? In my personal opinion and kung ako tatanungin niyo talaga, hindi ko talaga alam or hindi ko talaga masasabi na alam ko na talaga yung purpose ng isang tao. Kasi dati, simple lang naman kung titingnan ko to. Like, gusto ko lang magkaroon ng achievement, maabot yung mga pangarap ko, makatulong sa pamilya, mabuhay ng matagal, magkaroon ng pera. Yung mga simpleng bagay na iisipin ng isang bata. And naiintindihan niyo, parang ganun lang yung tingin ko sa existence ng isang tao.
Pero habang tumatagal, like tumatanda ako ngayon, so parang nagkakaroon ako ng realization. Dito pumapasok sa isip ko na, hindi pala tayo nabubuhay para sa mga ganung bagay lang. Like, meron tayong meaning eh. Parang kumbaga hindi pa sapat yung definition ko ng meaning ng isang tao kung bakit sila nabubuhay. Then, I realized na hindi lang ito dapat para maabot natin yung mga mithiin natin sa buhay, kundi para may maiwan tayo sa isang tao. Like, alam mo yun? Kasi kung i-relate ko siya sa buhay ko talaga, in my personal experience, nalaman ko na isa to sa reason kung bakit ako nag-exist ngayon. Kasi I have meaning, I have purpose. Then, meron akong mga tao na nakilala, mga ganyan, na masasabi ko na may maiiwan ako sa kanila. Ano ba yun? Like, kailangan kasi yung pagiging mabuti natin, pagiging mabuti kaibigan, anak, yan ay isa yan sa mga reason kung bakit tayo nabubuhay. So, ayokong maalala lang nila ako na, ay, may narating yan, ganito, ganyan. Lalo na kapag tumanda ako, na nakamit ko yung mga gusto ko sa buhay. But gusto kong maalala nila ako na naging parte ako ng buhay nila. May naiiwan ako sa tao. So, ayun. Kasi hindi naman natin masasabi kung hanggang kailan tayo dito sa mundo. So, ayun lang din. Then, katulad lang din na nasabi kayo ni Johan, na experience, actually, napaisip din talaga ako dun Kasi, ang isang tao is, kailangan may matutunan siya Parang yun yung purpose mo dito sa mundo. Kumbaga, magkaroon ng experience sa buhay, yan, ma-overcome mo yung mga problema, hindi lang dahil doon. And katulad niya lang sinabi ko kanina, ang pinaka-main purpose ko is, may maiwan ako sa tao. Ayun lang. So, nung bata ka pa, parang ang bilis mo sabihin na, ito yung purpose ko sa buhay. This is the purpose of human existence. Pero habang tumatagal, mas nahihirapan, mas nagugulahan ko, paano ba talaga? Ano ba talaga ang purpose ng isang tao? Pero, alam mo, para sa'yo, parang naano ko na along the way, natututunan mo, nagkaroon ka ng experience, kumbaga nalagpasan mo rin naman, nagkaroon ka rin ng kasagutan sa mga tanong. Pero, what if someone ay parang wala pa siyang purpose? Does that mean their life has no meaning? I don't think so kasi hindi naman kasi nag-a-appear ng isang araw lang or hindi mo agad madidiscover kung ano ba talaga yung purpose mo sa buhay ng panandalian lang. Kasi 'di ba, ang purpose ng isang tao is maaari siyang ma-discover natin sa mga someday ganon. Then, na-realize ko lang na hindi naman siya totally wala ng meaning. Kapag hindi pa nakikita ng isang tao yung full potential na kung ano ba talaga yung purpose ng existence niya, it doesn't mean na wala ng meaning yon or wala nang saysay yung pagkakaroon niya ng buhay dito sa mundo. And na-realize ko din na habang bata pa tayo, piliin na natin maging mabuti kasi hindi natin kasi alam kung kailan tayo mawawala, ganito. Pero wag naman sana. And, ayan. Alam mo, Jane, sa sinabi mo na habang bata pa lang tayo, nagkakaroon tayo ng experience, masasabi ko na as we grow older, mas lalo tayong nag-i-evolve. Yes. Yung experiences natin, mas nadami experience natin, and through that, mas nagkakaroon tayo ng purpose. Nalalaman natin yung purpose na yon, and doon natin nalalaman yung tunay nating meaning. So, for you naman, Ashley, for you, what is the purpose of human existence? So, ayan. So, for me, dahil yan kay Ate Johan, for her, para sa experiences, yung mga ganun, para makapag-give back sa world, sa kanyang, sa mundo na sa paligid niya. And then kay Jane naman, parang, simple lang yung human existence na parang hindi pa niya talaga alam what is the purpose of human existence. And for me, para sa akin, ayun, parang may isang purpose ang human existence na yun ay yung para mag-grow tayo individually, para hindi lang para sa sarili natin, but also for the people around us. Kasi, di ba, tayo naman mga tao, may kanya-kanya tayong dilemma sa buhay. Yan. So, parang by the experiences that we experienced, parang
dahil doon, makakapag-help tayo dun sa ibang tao. Na yun yung purpose natin, na matulungan natin yung ibang tao na nasa paligid natin. We experience this, tas parang they're just experiencing it and they need advice for that. Pero makakapagsabi ka sa kanila ng mga advices mo, matutulungan mo sila, and magkakaroon sila ng realization sa buhay. And yun, yung halimbawa ako na I'm existing right now, and someone needs someone to talk to, parang to lean on their shoulders. Parang yung ganun, kapag feeling nila wala silang kakampi, ganun. Parang yun yung pinaka-purpose eh. Being there for someone that needs help. Ayun, that's the purpose of human existence for me. So, ang ganda ng mga sagot nila, Sam. Actually, yung mga kasagutan nila, actually even though that it answers subjectively, parang nakadepende pa rin pala sa atin kung ano yung magiging kasagutan. Kagaya ni Johan, ang kanya about sa community, kay Jane, still finding her purpose and meaning, and kay Ashley naman, she talked about helping one another kapag may problema. Parang paiba-iba talaga ang purpose natin sa buhay. Parang it really depends on how we make those experiences and make ourselves through that experiences meaning. So, ayon nga dun sa philosophy teacher natin, which is si Sir Kenneth, sinabi niya na kapag sinilang daw tayo, wala naman daw talaga tayong purpose. Because tayo ang gagawa nun. Ang buhay, hindi tayo binigyan ng purpose, kundi tayo yung maalam kung ano gusto natin maging, kung ano yung i-accomplish natin. Dahil, yun nga, it is our freedom. Bago matapos ang question, ang una nating question, I just want to say na we are not simply here to discover a purpose waiting for us. We are here to create something. So, ang ganda pakinggan kapag sinabing choose your own purpose. Pero, paano kaya kung yung purpose na nakuha natin, hindi naman natin ginusto talaga? So, parang ang hirap niya. And, doon natin masasabi na dreams always do not come true. Because sometimes, the people we trust disappoint us. Yeah, sometimes we lose opportunities. Sometimes yung mga gusto natin hindi naman natin makamit. So, yeah, that's correct. Actually, and from those experiences, somehow we felt the pain. Yes. Nasasaktan tayo kapag may nawawala sa atin or may nangyayaring masama sa atin. And that is the question 2 comes from. Why do people suffer? So, feel free to answer naman. Suffer is, kumbaga, hindi man requirement. Kumbaga, tanggapin na natin ang nangyari na. Kasi I think that suffer makes us stronger. We experience problems, challenges that we encounter. Kumbaga, hindi natin isipin na negative yung suffer niya. Kumbaga, isipin na natin na parang it feels like hinahamon ka na to be stronger, to be more, to be stronger to overcome that problem. Kumbaga, for you, Johan, the reason why people suffer is mainly because yung challenges, gusto nila tayong patatagin. Kumbaga, from those low expectation, kumbaga yung sa nangyari na masama, parang iniisip sa ating mga tao na parang maging malakas ka despite those problems. Yes. So, for you naman, Jane, why do you think people suffer? For me, people suffer kasi pwede kasi siyang maging dalawa yung reason eh. Ang una, sa own perspective ko lang naman, ang una is, may mga bagay kasi na hindi natin kontrolado. Yes. May mga tao na nagbabago, and lumalayo, and may mga bagay tayong kinakaharap na hindi naman natin expected talaga. And padalawa naman is, nagsasuffer ang isang tao kasi maaari ito may pinagmulan. Like,
gets nyo ba? Like, ang punto ko is, may reason kung bakit ka nagsasuffer. And sometimes, yung reason na yun is, sa'yo lang din nagagaling. Kaya, sa'yo lang, ikaw lang din yung makakasolve nun. Kasi, sa experience ko, masasabi ko na nagsuffer nga ang isang tao kasi may mga bagay tayong hindi nga kontrolado, may mga nasasabi tayo, may mga desisyon tayo na nakaka-apekto hindi lang sa atin, kundi yung mga nasa paligid natin. So, ayun. Yeah, so parang ang point mo na people suffer because of our own action natin na hindi naman natin kontrolado. May mga bagay na nagagawa tayo na hindi naman natin nalalaman na kumbaga minsan may mali, minsan tama. So, that is our, kumbaga, we suffer because it is the consequences of our actions. Yes. Pero parang sa action na yun, doon naman tayo matututo. Doon magkakaroon ng mga lessons, sabi nga ni Johan, doon tayo tatatag. And so parang sinasabi natin na kapag nag-suffer ang isang tao, huwag natin iisipin na it is a negative. Parang isipin natin na it has a positive impact sa atin. And doon natin nararamdaman yung consequences talaga. Kaya minsan napapaisip din tayo na, kaya tayo nagsasuffer kasi may nagawa tayo. Yes. And parang doon natin ma-realize na, tanggapin mo yung consequences na yun. And doon ka matututo, doon ka magiging strong. And hindi ka naman kasi kapag nag-suffer ka, hindi ka doon lang sa pace na yun eh. Kumbaga, nandun ka na sa punto na nagsasuffer ka. So, para pag na-overcome mo yun, nandun yung realization, nandun yung pagbabago. So, Yes. ayun. How about you, Ashley? Pero parang sinabi ni Jean, nandun na lahat ng nasa Pero talagang parang the main reason talaga is yung nami-make natin ng mga decisions sa buhay natin na parang it's easy, for example, it's easy for us to let go of something without even knowing kung ano yung maaaring epekto sa atin nun after letting it go. Yung mga ganun ba, yung mga decision talaga natin sa buhay kaya tayo nagsasuffer. And ayun, yun din minsan yung pagiging people pleaser natin na hinahayaan natin yung ibang tao na parang diktahan yung buhay natin. And dahil dun sa parang nakikinig ka sa kanila kasi natatakot kang ma-judge nila. Kaya parang sumusunod ka na lang talaga sa kanila. Kaya dahil doon, nagsasuffer ka from something na you didn't want. Parang ginawa mo lang yun kasi you have to. Kasi may mga mata nakatingin sa'yo. Pero sometimes, di ba minsan nga nasabi mo na nagiging people pleaser tayo kasi gusto natin na parang hindi sila mawala sa atin. Pero sometimes kailangan din kasi nating makawala. Kasi once na nasanay tayo sa ganung way, hindi na tayo makakawala doon, magiging cycle na lang siya. And ayun nga, compared sa question number 1 about sa human existence, parang dito halos similar yung mga naging answers nyo. Yes. Kumbaga, it is mainly because of our own actions and kahit na nasasaktan tayo, somehow we learn. Kahit masakit, kumbaga, we need to think it as positive way. Na para matuto tayo, para mag-evolve tayo, and para magkaroon tayo ng purpose sa buhay natin. Sabi mo nga, ang suffering is part of our existence. Part na siya ng ating pagkatao. Pero, siguro may hinahanap pa tayo. Ayun naman yung happiness. Yes. So, para sa inyo, what is happiness? For me, matik yun eh, pera na agad. Kasi, may nakikita kasi ako sa mga social media na they said, or quote-unquote, money can't buy happiness. But for me, paano tayo for me kasi, I like having technology, I like having my laptop on, I like to draw, I love crafts. Paano ko mabibili yung crafts na yon if I don't have money? Kasi crafting makes me happy, the process of it and the output. Pero paano ko siya magagawa if I don't have money or the materials to go? So that's why I'm not believing in money can buy happiness. Pero jokes aside,
aside from money, I also, my happiness is my family. They make me happy. I'm very, yung parang nasasaya ako if nakakasama ko sila buo. Especially when yung sama-sama na lahat na hindi family, yung kumbaga extended family. I like my father's side and mother's side kasi ang saya nung mga conversations. I like playing with my cousins. That's why, ayun, that is my happiness. So yeah. So for you naman, Jane, what is happiness? So, kung kay Johan ay pera, maiba naman. So, kasi, di ba pagka naman sinabi nating happiness, ito yung something na makakapag-fulfill sa atin. Yes. Di ba? That's true. Kasi, may iba't iba kasing kind ng happiness. Yung mga simpleng bagay lang na katulad nga ng kapag kumain ka lang ng ice cream, di ba? Parang mapipil mo na sobrang saya mo kahit may problema ka. Parang, ayun, stress-free, nagiging stress-free ang ice cream. But for me, happiness is kapag kasama ko yung mga mahal ko sa buhay, my family, but aside from my family, pinakamasaya ako pag kasama ko yung mga kaibigan ko. Lalo na kapag nasa labas ako, ganito, ganyan. Kasi hindi naman lahat ng tao is open sa family, di ba? Yeah. So parang mas comfortable yung ibang tao sa kaibigan nila. Kumbaga naiilabas mo yung Yes. kakulitan mo sa mga friends. Yung kumbaga nilabas yung true self mo. Yes. Yes. So nagiging masaya ako pagka ganon. Kasi parang, alam mo yun, hindi kasi natin masasabi kung kailan kayo maghihiwalay kasi di ba may mga katulad ngayon, grade 12, marami na mag-college. So parang gusto kong, treasure kasi para sa akin parang gusto kong yung moment na yun, parang kasama yung mga friends ko. And happiness is also kapag ka may mga times na malungkot ka na parang, alam mo may mga problema, pero there are some reason na binibigyan ka ni Lord kasi ng reason para magpatuloy. Yes. So parang ang gaan lang sa feeling, parang nagiging masaya na rin ako doon. Kasi may reason ako para magpatuloy. Parang iniisip ko na hindi lang ako na-stop doon sa pace na yun. So, ayun. Galing naman. So for the next one, we have Ashley. So, how can you really attain happiness? So, for me, yung happiness, ayan, sabi nila, madami silang example ng first nilang happiness nila. So, for me, happiness is having peace. That's true. Yung kontento ka na sa kung anong meron ka. Yung happy ka na kasi, ay, meron akong ganito. Kasi yung iba, maaaring wala naman silang cellphone, wala naman silang hindi nila nakakasama yung family nila, yung friends nila. Kasi yung iba nasa malayo, nagtatrabaho, yung iba naman naligaw ng lingos ng buhay, ganon. So parang, for me talaga, happiness is like being contented to what you have right now on this moment, ganon. So, ayun, parang peaceful lang pag happiness. Wala kang iniisip masyado ng problema, ng mga dilema mo sa buhay. Yes. And, So, ang happiness sa inyo ay parang happiness is yun yung kukumpleto sa inyo. Yes. And sa pag-attain nyo, may iba't iba tayong process or way sa mga family, money, or peace. So, Pero yun nga, kahit may mga problema sa buhay, kahit may mga nangyayari, we should always be happy and Yes. positive. Yes. Kasi syempre, God gave, hindi naman magbibigay si God ng dahilan kung bakit ganun. Yeah. Kumbaga magbibigay si Lord ng dahilan kahit na masama, maganda, kasi may purpose pa din yun. And yung binigay ni Lord na yun, dapat maging happy pa rin tayo. Yes. Kasi may maganda siyang plano para sa atin na makakatulong, hindi lamang para sa ating sarili, kundi din para sa lahat. Yes. And ayun nga, maybe happiness isn't a perfect life. so yeah. So maybe happiness then is what makes your life worth living. So, nabanggit na natin yung purpose ng isang human existence. Nabanggit na din natin yung pag-suffer, and happiness. Pero parang may nakakalimutan tayo. Meron pa ba? Meron ba? And that is the time. Whoa. Okay. So eventually, gaya nga ng napag-usapan natin kanina, we will find our purpose, we will Yes. find our meanings.
And from those experiences, sometimes we suffer. Yes. And from those sufferings ahead, nag-rise tayo and we eventually find our happiness. Yes. But eventually, there will be time na our life will come to an end. Yes. Diba? And that's our last question for today. What do you think or what is your personal goals you want to achieve before your endpoint? So, for me, before my endpoint, I want to achieve, I want to spend time with the people I love. I want to spend time, I want to, yung parang ma-experience ko yung happiness in my family or for the people I love, friends. And the goals that I want before my endpoint is to, enjoy life. Yes. To live life. Kung baga, hindi ko talaga ifo-focus. Halimbawa, hindi ko talaga ifo-focus if I have a future job. Yung parang job lang ako ng job. Yeah. Like, pure studies ako, pero hindi ko na experience yung kumbaga, having happy with myself. Yung kumbaga, I'm having fun, ganon. So, yun ang gagawin ko. That's my goal. I want to experience life na I want to be happy kahit ako lang mag-isa na lang. Yung parang kahit solo, independent. Yes. Pero, pwede naman din may kasama. Okay lang din yun. So, ayan. Kumbaga sa iyo, kapag may ilang araw ka na lang or weeks, you will enjoy your life to the fullest. Yes! Talaga. Oo. Okay, how about naman you, Jane? So, sa akin naman, syempre, bago ako dumating sa punto na sa end point ng buhay ko, marami kasi akong gustong ma-achieve. Pero hindi lang siya yung basta makuha ko yung mga mithiin ko, mga ganun. Gusto ko rin, katulad ng sinabi niya, gusto ko rin ma-spend yung buhay ko or yung time ko sa family, sa friends, and sa mga mahal ko sa buhay. Then, ang pinaka gusto ko talaga is bukod sa makapag-travel, magawa ko lahat ng mga gusto kong gawin, gusto ko nakapag-forgive na ako. Yes. Gusto ko nakahingi na rin ako ng tawad dun sa mga tao na nagawan ko ng kasalanan. Lalo na yung mga malalapit sa puso ko. And ayokong dumating sa point na andun ako sa punto ng endpoint ng buhay ko pero hindi ko man lang nagawang magpatawad. Yes. Ayoko kasi may isip nila ako or maaalala nila ako sa ganung bagay. Parang gusto ko rin may maiwan akong maganda sa ibang tao, especially sa mahal ko sa buhay. Kasi personally gusto kong maalala nila ako sa ganung bagay. And ayoko dumating sa point na kapag wala na, hindi na nila ako maaalala. Gusto ko, tatatak ako sa buhay nila na naging part ako ng buhay nila. And ayun, para kasing fear ko kasi ang end point. Kasi wala namang may gusto na dumating dun sa puntong yun. Kaya parang nagkaroon lang dito ako ng realization na habang nandiyan ka pa, habang kasama mo pa yung mga kasama mo sa buhay, gawin mo yung mga gusto mong gawin mo yung mga bagay na alam mong makaka-good for them. And iwasan mo yung mga bagay na alam mo namang mali. I mean, hindi naman tayo perfectong tao, nandito tayo sa punto na lahat ng tao nagkakamali. Pero sana huwag tayong mag-stick or huwag tayong ma-stuck sa place na yun. Dapat kailangan din natin matuto. And ayun. So, ang ganda nun, parang ang sarap sa pakiramdam na bago ka mawala, lahat ng mga may kasalanan sa'yo o nagawan mo ng masama, mapapatawad mo. Lalo na kapag malalapit sa yung mga tao. Kung bago ka mawala, parang wala ka ng pagsisisihan. Kumbaga magaan ang puso mo. Oo. Walang heavy burden. And ang maalala lang nila sa atin is yung mga good na natin nagawa. Yung mga memories, ayun. So, for you, Ashley, So, what do you do? kanina medyo natatawa ako kasi parang nababasa ni Jade yung nasa isip ko talaga. Ayun talaga nababasa niya. Kasi yun din yung gusto ko. Yun din yung gusto ko. Kasi growing up, tinan mo sa akin ng mga magulang ko, lalo na ng lola ko na always be good to others. Yes. Ganun na. Lumalaki ako na wala akong nakakaaway kasi
nakikisama ko sa kanila ng maganda, ganun. Pero hindi naman natin maiiwasan sa buhay natin na meron tayong makasamaan ng loob. Yes. Ang hirap na mawawala ka ng may bigat sa puso mo. Yung ganun. Pero, ayun, para magdagdag na rin. Dahil, ayun, marami nga tayong experiences sa buhay, may happiness tayo, may pagsasuffer, ayan. So, sa mga naranasan natin, na pinaranas sa atin ng mundo, parang before my end point, gusto kong mag-give back sa world bago ako mawala. Parang, I'll do these things, yung magagandang bagay, hindi na yung mga puro na lang problema na magkakos sa ibang tao or sa sarili ko. Sa mentally, physically, emotionally, yan. Yung mga ganun. Parang matapos yung buhay ko ng walang bigat na nararamdaman. Parang happiness lang, peace and contentedness. Yun. So, for you naman, Ashley, ang gusto mo mangyari bago matapos ang buhay mo is makapag-give back to the community. Yes. Gusto mong makatulong, and gusto mong mas magkaroon pa ng purpose at meaning ang buhay mo. So, ayun. May tanong lang din ako. So, bago matapos ang ating buhay, kumbaga, pag nalaman natin na ang time natin ay limited na lang, makakatulong ba yun para sulitin ang buhay natin? Of course. Yes. Yeah. Yes. Why? Bakit? Para sa inyo? Para sa akin, kasi, parang kumbaga, isusulit ko na, gagawin ko na lahat yung mga gusto kong gawin. Kumbaga kasi, you only live once. Yes. YOLO. So, kumbaga, gusto kong, gawin yung yung aking ginawang bucket list, to spend time with the family, live my life to the fullest. So, Yes. before it ends. So, that's Ako naman, actually, nagustuhan ko yung sinabi ni Johan, you only live once. Yes. Hashtag YOLO. Yes. Kasi diba, kapag ka alam mo na hanggang dun ka na lang, limited na eh. So parang pupunta ka na sa thinking mo na, ay kailangan mo nang gawin yung mga bagay na ganito. Kasi bakit mo hahayaan yung chance na gawin yung mga bagay na yun kung alam mo naman na limited na. So, andun ka na sa punto na gawin mo na lahat. Kasi, diba, ayun. So, for you naman, Ashley. So yun, talagang maganda yung sagot nilang dalawa. Parang Class 3 unite talaga yung sagot ko din eh. Talagang, talagang isip ko yung nababasa nila. Pero, ayun nga, we only live once. Yes. Kahit na parang medyo mali yung gano'n na parang you only live once. We actually live, madaming Every araw day. tayong nabubuhay, di ba? We only die once. Yes. Yeah. We only die once. Pero kasi sa buhay natin, hindi naman nagagawa na natin agad lahat-lahat. Kahit na ang dami nating araw na pwedeng spend yung mga gusto natin gawin sa buhay. Parang, ayun, kahit na matagal na tayo nabuhay, meron pa rin mga bagay na gusto natin gawin na hindi pa natin nagagawa. Na gusto natin ma-attain. Nice. Ayun, so, we only live once. So, ang ganda na. So, parang siguro, pwede din natin gawin yung mga bagay na gusto natin, pero hindi yung kapag nalaman natin na malapit na tayo mamatay. Pwede natin siyang gawin anytime. Yes! Kumbaga, Susulitin ang bawat araw. So, meron the opportunity. Yes. Pero kasi minsan may mga naghihinder talaga sa atin na gawin yung mga bagay na gusto natin. that is why it is important na papasaya rin natin ang ating sarili kahit sa mga simple ways. Yes. Kasi kahit sa simple ways, napapasaya tayo, nagiging meaningful ang ating life. And, ayun nga. So, Isipin ng mga sarap na buhay. totoo. Yes. Kasi diba, parang doon na kasi papasok lahat eh. Oo. Yes. At the beginning of this podcast, we asked, what makes our life meaningful? We've talked about the purpose. We've talked about suffering. We've talked about happiness. We've talked about death. And we've talked about our goals. And maybe after everything we've discussed, there isn't one perfect answer. Maybe purpose is something we discover. And maybe suffering is something we learn from. Maybe happiness is something we learn to recognize. And maybe knowing life has an end remind us to actually live from it. Because the truth is, we don't know exactly how much time we have.
But we do know that the time we have now is real. So the most important question isn't about when will the time end? Maybe it's How will I choose to live before it does? So this ends our blog, and the blog entitled is hashtag before the endpoint. Bye-bye! Maybe life was never meant to be perfect. Maybe it was meant to be lived. To love, to lose, to suffer, to heal, and to do things that make us feel alive. Because time does not wait for us to figure everything out. And someday, every one of us will reach our own endpoint. So perhaps the question is not how long we have, but what we choose to do with the time we're given. So, before the endpoint, there is still today. And maybe that is where life truly begins.